pag-usapan po natin para sa kaalaman nating lahat. I-share ko po sa inyo yung aking nalalaman sa proseso ano ang national budget. Pag sinabing national budget, pambansang budget ng Executive Department every year. Ganito po ang proseso dyan. Baka naguluhan o hindi alam o nakalimutan ni Vice President Sara Duterte, kaya siya ay nagtataka sa sistema ng budget sa national government. Kasi first time siya mapunta sa national government. Matagal siyang mayor ng Davao, hindi ba? Ito po yon. Ang every year na budget ng national government mula January, halimbawa ngayong taong ito, 2024, mula January, ang ginagamit na budget na ito ay yung inaproba ng Kongreso at Senado noong 2023. Okay? So, ngayon, itong budget na ipinopropose ng Malacanang sa Kongreso at Senado for approval, yan po ay first quarter pa lang ng taon every year, tinatalakay na ng buong Executive Department kung magkano ang kailang proposed budget, kailangan pondo sa susunod na taon. Ibig sabihin itong budget na pinag-uusapan ngayon sa Kongreso at Senado for 2025, ito po'y mula pa January ng taong ito, tinalakay na ng Executive Department, pinagsama-sama ang proposed budget, ginawa isang libro na tinatawag na Proposed Budget for 2025. At yan ay pag nasa Kongreso na, dadalhin ito ng mga economic manager ng Pangulo, lead by Finance Secretary, DBM Secretary, DTI at iba pa, para ipaliwanag yung kailang proposed budget sa buong taon. Okay? Pag naipaliwanag yan, ngayon, bawat department, bawat ahensya ng pamahalaan, ipatatawag ng Committee on Appropriation, Subcommittee, kaya nga maraming congressman ang member ng Committee on Appropriation, mahigit na 200 kasi maraming subcommittee, kasi hindi kakayanin ng major committee chairman, ng isang chairman lang, ang public hearing sa buong departamento ng gobyerno dahil sa lawak. Kaya maraming vice chairman na nagkakaroon ng authority na magkaroon ng public hearing, bawat departamento, bawat ahensya, para talakayin saan mo dinala ang budget ng nakaraang mga taon at magkano ang gusto mong budget ang susunod na taon at bakit lumaki, bakit lumiit. In other words, itemize yan. I-explain mong mabuti dahil yan ay pera ng taong bayan. Proposed budget ng Malacanang, pera ng taong bayan, subject for approval ng Congress at ng Senate. Finance Committee sa Senado, Appropriation Committee ng Kongreso bago dalhin sa plenaryo. Pag na-approval niya sa komite, dadalhin sa plenaryo, subject for approval sa third and final reading. Sa Congress, sa Senado, ganoon din. Pagkatapos sa Finance Committee, dadalhin sa plenaryo ng Senado for third and final reading. Pag na-final na ng dalawang Kongreso, Senado at mababa at mataas na kapulungan, magkakaroon sila ng BICAM, Bicameral Conference Committee, para talakayin po, pag-isahin yung Congress version, Senate version doon sa proposed budget ng Malacanang. Pero bago umabot doon, lahat ng mga committee, subcommittee on finance, subcommittee on appropriation, lahat yan ay dapat magkaroon ng public hearing. Obligasyon, mandatory ng lahat ng head ng opisina ng gobyerno mula sa Office of the President, Vice President at lahat sa ilalim ng Executive Department, obligadong humarap sa public hearing ng Kongreso at Senado para i-justify mo saan mo ginamit ang pera at saan mo gagamitin ang susunod na pera na hinihiling mo. Yun ang proseso. Okay? At ang trabaho ng Kongreso at Senado mag-approve ng proposed budget pero wala silang authority bawasan ang original na proposed budget or dagdagan. Halimbawa, ang proposed budget ng Malacanang, sabihin natin 6 billion o 6 trillion. Hindi yun pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan yan ng Kongreso at Senado. Ang authority ng Congressman at Senado, realignment. Bawasan yung budget ng isang department, dalhin sa isang department sa tingin nila nangangailangan. Pwede hong magpalipat-lipat. Basta yung kabuang 6 billion o 6 trillion, kung halimbawa ganon, yun ay hindi nila pwedeng paliitin o palakihin. Kung ano yung proposed budget ng Malacanang, libro yun, yun ang susundin. Pero realignment, yan ay exclusive na karapatan ng Kongreso at Senado. Pati ito sa bicameral conference meeting between Committee on Appropriation, Committee on Finance, ng dalawang bababa at mataas na kapulungan. Ganun po ang paggawa. Hindi pwede na hindi a-attend, hindi magpapaliwanag ang isang head agency or mataas na opisyal ng gobyerno
sa Kongreso at Senado nang ang budget ay aaproban. Ang kailangan ipaliwanag yan. Ang presidente hindi kailangan dumalo, pero ang executive secretary, dahil yun ang pinakamataas, sunod sa presidente, executive secretary sa Office of the President. Yung executive secretary, yun ang pupunta sa mga public hearing para magpaliwanag sa budget ng Office of the President. Ang Vice President, wala pong ganun. Kailangan ang Vice President, siya yung head ng opisina niya, siya yung pupunta, haharap sa Kongreso, haharap sa mga senador para magpaliwanag sa kanyang proposed budget. At hindi ho talaga siya pwedeng tumanggi pag itinanong yung kanyang mga budget na pinagdaanan sa nakaraang taon, dapat niyang ipaliwanag. Ganun ang proseso. Pagka po yan ay nakalusot na sa Bicameral Conference Committee, mayroong publication yan, 15 days. Pag naging libro na yan, isusumite yan sa Malacanang for review. 30 days, re-reviewin niya ng Pangulo. Halimbawa, after 30 days, hindi na pirmahan, automatic batas. Pero sa loob ng 30 araw, hindi na ho aabot ng ganun kasi budget yan, napakahalaga. Kailangan mapirmahan ng Pangulo. Pero ang Pangulo may power na ibito. Pwede niyang ibito ang ibang provision yun na hindi niya gusto. Pwede niyang ibito ang buong proposed budget kung hindi niya gusto. Yan ang power ng Pangulo. So yan po yung proseso. Kaya malayong malayo doon sa sinasabi ni Inday Sara Duterte na 2 tao lang ang may hawak ng budget ng Pangulo. Mali po yun. Ng gobyerno, mali po yun. At pag yan po ay naging batas na, yan ang mali ito, maintindihan po ninyo. Pag naging batas na po yan, ang Department of Budget and Management ang magdi-distribute niyan sa bawat departamento ng ahensya ng gobyerno under Executive Department. Subject for approval ng Pangulo. Pag walang approval ng Pangulo, sa paglabas ng pondo, hindi yan ilalabas ng DBM. Pag sinabi ng, halimbawa, ang Public Works na kailangan ng 50 billion, susulat ang Public Works Secretary sa Office of the President through DBM Secretary na kailangan nila yung ganong 50 billion, pero i-justify mo kung saan mo gagamitin. Pag inaproba ng Pangulo, i-release siya ng DBM. Ganon. Kahit ng Office of the Vice President, halimbawa, meron siyang 2 billion, pero nag-request siya sa Malacanang na kailangan niya 1 billion, i-justify niya kung saan niya gagamitin yung 1 billion. Titingnan niya ng DBM at ng Office of the President kung naaayon doon sa General Appropriation Law, doon sa batas na inaproba ng Pangulo at ng Kongreso, yung iyong request. Pag hindi naaayon doon, hindi yan ibibigay ng DBM kasi anti-graft yan. Corruption po yun, bawal yun. Halimbawa, ang congressman, ayun, ito na yung issue sa congressman at ng senador. Nung araw kasi, ang mga port barrel, ang mga congressman, senador, may port barrel. May mga pondo yan na cheque binibigay sa kanila nung araw para ipagpagawa yung project. Kaya nabago na yan para maiwasan ng korupsyon. Yung kanilang mga project sa kanilang distrito o project ng mga senador, naka-assign yan sa iba-ibang department. Halimbawa, ikaw ay congressman, halimbawa, congressman ka ng First District ng Quezon City. Kung ikaw yung congressman ng First District ng Quezon City, nangangailangan ka ng pagpapagawa ng tulay o kalye, yung budget na maglalagay ka ng allocation ng budget mo, i-allocate mo doon sa DPWH para yung DPWH, susulatan mo, kailangan mo yung project, ganitong amount, nakalagay doon sa batas yun, i-release ng Public Works. Ganun po yun. Kung halimbawa, magpapagawa ka ng school building, classroom, so ang budget ng gagamitin mo dyan, budget ng Department of Education. Meron kang allocation ng congressman o senador doon sa Department of Budget and Management doon sa DepEd na i-request mo sa DBM na meron kang budget na naka-assign doon sa ganung particular na budget na project pero nandun sa DEX or the Department of Education, doon babawasin doon yung pera mo, yung project mo. Ganun yun. Yun ang hindi yata naintindihan. Mali yata ang pagkakaintindi ni Vice President Sara Duterte. Akala niya, pag siya binigyan, nung siya ay Department of Education Secretary na binigyan ng 700 billion, akala niya yung budget na yun, siya lang ang gagastos. Hindi niya alam, doon sa kanyang budget na yun, mayroon dong nakasingit na inaproban ng Kongreso at Senado, maging ang Malacanang, ang Pangulo, hindi naman pipirmahan niyang batas kung hindi alam ng Pangulo at hindi naman magiging batas niya kung hindi pinirmahan ng Pangulo. Nandun sa batas na yung kung sino mang congressman, merong allocation, merong pondong naka-assign sa Department of Education para sa pagpapagawa ng classroom, school building sa particular na distrito sa mga probinsya. Ganun po yon. Susulatan lang ng congressman, yung DepEd Secretary, ma'am, yung aking budget na naka-assign sa iyo para pagpapagawa ng school building doon sa aking probinsya ay nire-request ko na i-release mo na. Yun po yun. Ganun ang proseso.
Aba, yun yata ang hindi maintindihan ni Inday Sara. Akala niya nung siya yung secretary ng DepEd, lahat ng budget ng DepEd, siya lang ang makakagastos nun, siya lang ang gagamit nun. Hindi po ganun. Dapat, ano yun itemize yan Nakalagay doon ang lahat ng gagastusan. Itong, halimbawa, 5 bilyong ito, project ito ng Kongreso, doon sa particular region. Pero ang budget under ng DepEd. So yung budget na under ng DepEd, i-release siya ng DBM para doon sa particular na budget na yon at project na yon. Ganun po. Ang alam yata ni Inday Sara, lahat ng budget ng DepEd, siya lang ang gagasto, siya lang ang may kontrol nun. Hindi po ganun. Lahat ng cabinet secretary ganun. Public Works, DOTR, lahat-lahat po ng agensyang gobyerno. May mga pondo dyan ang Kongreso at Senador. Halimbawa, Department of Education, Department of Health, may pondo dyan ang mga congressman at senador. Para ho dun sa libreng paggamot nila, halimbawa sa heart center, national kidney, o lahat ng mga government national hospital. Kaya nga pagka magpunta kayo dyan sa heart center, maraming pondo dyan ang mga congressman at senador. Allocation sa Department of Health, na pagka sila may ipapadala dyan may sakit, ipapagamot, gagastusin pera, ay yung pera ng congressman na sumulat na ilabas mo yung pondo ko para mapagamot yung aking mamamayan ng distrito ko. Ganun po yun. Pag hindi nyo alam yan, malilito talaga. Hindi yung budget na inilaan sa isang departamento, ikaw lang ang gagastos. Hindi po ganun. Maraming gagastos dyan. Ikaw ay mag-a-approve lang. Dahil nakabase yan sa batas. Nakabase po yan doon sa General Appropriation Law. General GAA na tinatawag. Huwag nating kalimutan, ang every year, taon-taon na budget ay nasa batas. Yan po specific ang mga budget kung saan gagamitin. Specific din yan kung magkaano, saan gagamitin ng congressman at senador yung kanilang allocation sa bawat department na inilagay nila na nandoon sa batas na inapruban nila at inapruban ng Office of the President. Ayan po, sana nakakaintindihan tayo, sana maintindihan ninyo. Wala hong away dito, wala hong kung ano man, pinapaliwanag lang natin para maintindihan ninyo. Mahalaga magka-interest tayo. Kayo, na aking mga viewers. Kasi pera natin ito. Hindi ito pera ng politiko, hindi ito pera ng gobyerno. Pera ito ng lahat ng Pilipinong nagbabayad ng buwis. Please like ang aking mga video dito sa aking mga channel. Subscribe and follow.